Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang mga uri ng tula. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay mga uri ng tula. May 4 na uri ng tula. Ang una ay tinatawag na tulang liriko, ang ikalawa naman ay tulang pandulaan, at ang ikatlo naman ay tulang pasalaysay, at ang ika-4 at panghuli ay tinatawag na tulang patnigan. Ang tulang liriko o pandamdamin ay uri ng tula kung saan itinatampok ng isang makata ang kanyang sariling damdamin, iniisip at persepsyon. Puno ito ng masisidhing damdamin ng tao tulad ng kalungkutan, pag-ibig, kaligayahan, kabiguan at iba pa. Sa kabila ng pagiging maikli, ito ay sapat upang maipahayag ang damdamin ng manunulat. Ang halimbawa ng tulang ito ay ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltasar. Ang ikalawang uri ng tula ay tinatawag na tulang pandulaan. Ang tulang pandulaan ay karaniwang itinatanghal sa mga entablado at mga linyang binibigkas ng bawat karakter ay patula. Ito ay naglalarawan ng mga tagpong lubhang madula na maaaring makatulad, makaparehas o maiba sa nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Narito naman ang ikatlong uri ng tula. Ito ay nagsasalaysay o naglalarawan ng makulay at mahalagang pangyayari sa buhay na matatagpuan sa mga linya o berso na nagbabahagi ng isang kwento. Ang halimbawa ng tulang ito ay ang Ibong Adana ni Jose de la Cruz o mas kilala sa tawag na Joseng Sisiw. Ang ika-4 naman ay ang tinatawag na tulang patnigan. Ang tulang patnigan ay kilalang tulang sagutan sapagkat ito ay itinatanghal ng mga nagtutunggaliang makata, ngunit hindi sa paraang padula kundi sa paraang patula na tagisan ng talino at katuwiran ng mga makata. Karaniwan itong tinatawag na balagtasan kapag itinatanghal sa entablado. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga elemento ng tula. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!